Magandang araw para sa lahat ng ating mga minamahal na mga senior citizens. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin bakit nga ba sobrang delay at bakit hindi pa na-approve ang Universal Social Pension. Ano ba yung mga rason? Ano ba yung buong katotohanan na dapat nating malaman? Ngayong araw po ay panoorin natin ang isang panayam na kung saan sinasaad dito ang mga rason kung bakit hindi pa na-approve ang Universal Social Pension. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Universal Social Pension. Ito ang buong katotohanan. Bakit hanggang ngayon hindi pa na-approve? Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. And by the way, ang video na ito ay hindi sa akin, courtesy po sa DWPM, at kunin natin ang buong detalye. So courtesy po, hindi po sa akin ang video na ito. At gusto ko lang po ipaalam sa aking mga manonood ang buong katotohanan sa Universal Social Pension. Sa ating mga senior citizens, yung tinatawag nilang Universal Social Pension. So ano ho ba ang inyong saloobin dito? Oo. Yan nga po ang kinasasama ng loob namin kasi 2016 pa po ito nilalabas na issue, no? At nakailang kongreso na po. At noong January 2022, nag-present na po kami sa kanila ng mga options kung saan pwede nilang kunin yung pondo para sa Universal Social Pension. Nililiwanag ko lang po kasi meron na po tayong social pension pero ito po ay yung 500 para sa mga indigents na kumakailan lamang ay ginawa nilang dagdag na 500. So meron ng 1,000 po na pinamimigay sa mga halos mahigit kumulang 4 million na mga nakatatanda. Pero ang populasyon Pero teka, indigents lang yon na benepisyohan. Yung indigents lang na mga senior na 4 million. Okay. So meron pa hong halos 7 hanggang 8 milyong senior citizens ang umaasa na magkakaroon din sila ng social pension para maging universal na po yung pension. Regardless of economic status. Mangyari po ay marami tayong pensyonado pero hindi po sasapat yung kanilang pension dahil 2,000, 3,000 lang ang pension ng mga ibang SSS members natin. Yung GSIS members natin, 5,000 po yung kanilang natatanggap. Hindi po yun makakasapat. Ngayon, nakailang kongreso na po, pero lagi lang pong pinapalampas ng Senado. Naaprubahan na po ito ng May 21, 2024. Unanimously po ng House of Representatives. Tagal na pala At nilagyan na po nila ng pondo. Ang hindi namin maintindihan kung bakit ayaw i-table ni Senadora Amy Marcos bilang chairperson ng Committee of Social Justice, Welfare and Rural Development. Matagal na po namin itong dinudulog at humingi na rin po kami ng tulong sa Malacanang sa mamamagitan po ng Senior Citizen Sectoral Council ng National Anti-Poverty Commission. Nagpadala na po kami ng sulat humihingi sa Pangulong Marcos na gawin itong certified bill para maisulong na. Pero matatapos na naman po ang kongresong ito, wala pa po kaming inaasahan at ilang araw na lang po ang natitira. So Floro, himayin lang natin para sa mas maintindihan ng ating mga nakikinig ngayon. Ang bilang ninyo is halos 8 million ang mabebenepisyohan nito na mabibigyan dito sa Under Universal, 'di ba? Yung package for the senior workers 1,000 each. So ibig sabihin each ang hinihiling na nga lang po namin dahil sinasabi nila walang pera, pwede na po yung 500 bilang panimula at sana ay gagawan ng paraan sa mga susunod na taon na itataas nila ng 1,000 maski ipantay man lang doon sa mga indigents. Pero yung indigents kasi, di ba 1,000 na sila, na 4 million sila. Tama? Oo. Meron na po silang 1,000. Ngayon, yung mga sabi mo nga, regardless of social status na ngayon, ay ibig sabihin, yung remainder, mabigyan kahit 500 pesos muna sila. Yun tama? Yun po, bagamat ang hinihingi namin para medyo realistic sana ay 1,500 pero lagi nilang sinasabi walang pera pondo. Pero hindi po kami naniniwala doon. Magkano ba ang kakailanganin, let's say additional 500 para dun sa mga let's say meron namang konting kakayahan pero ma-entitle man lang sila as senior citizen? Ang estimate po ay between additional budget of 40 to 60 billion ang 40 kailangan. 60 billion? Opo. Okay. Ito monthly 500 peso po, increase. Monthly. Oo, tama. Oo. Opo. Oo.
Pero ito bang 1,000, pinapatupad na natin ito ngayon, di ba? Doon lang sa mga mabababa ang, let's say, yung kulang, Opo. nasa mga marginalized. Oo. Tumatanggap na po ang halos 4 million na nakatatanda ng 1,000 pesos. Oo. Pero marami pa rin po ang mas higit na nangangailangan na hindi kasama dun sa listahan at meron pong mga 800,000 na waitlisted na hindi pa nila ma-absorb. Ganun ba? Pero dahil nahaharap tayo sa isang eleksyon Floro, so tingin mo ba, let's say, ito, matututukan na lang after the election? Alam niyo po, Kadani, kung nagawan nga nila ng paraan na bigyan ng citizenship yung isang dayuhan na incheck at na-schedule nila ang okay, session yung rason nila, mo, bakit hindi nila ma-schedule ang session para sa amin? Ilang milyon ba ang senior citizen na pwedeng bumoto sa kanila kung sakaling sila yung re-electionist? Hindi ba makakatulong kami sa kanila kung sakali at matuwa kami at iboto namin sila? Ano ba sinabi ni Senator Amy na sabi nyo hindi tinetable ito at siya yung chairman itong nag-handle nitong universal package nga for the health senior citizens, kulang sa pondo? Kada po lalapit kami sa kanya, ang sinasabi niya hindi pwede, walang pera. Pero ang nakakatuwa nito, Kadani, ang Kongreso na siya dapat ang namamahala tungkol sa kapirahan ay nagbigay na ng alokasyon at inaprubahan na nga unanimously pati ng Committee on Appropriation. So anong hinahanap ni Senator Amy? Bakit hindi niya ito ma-schedule? Sige ho. Basta tututukan natin yan. Ang feeling po namin kami ay mga damong naapakan ng mga nag-aaway ng mga elepante dyan sa Senado at saka sa pamahalaan. Wala pong puso ang mga senador natin. Ginawa na po namin ng paraan, nag-propose na po kami ng ilang items kung saan nila pwedeng kunin yung pera. 42 yun to lamang 60 pong billion. kinuha nilang perang 90 billion sa ating PhilHealth. Sana nire-align na lang nila yun at inayos. At pwede rin nilang ayusin ang syntax law para magkaroon ng pera para sa pensyon ng mga senior citizens. Nako, ako, naiintindihan ko kayo. Alam nyo, ako, senior citizen, di ba? Malaking bagay din ho sa akin yan. Kung ako, makakasama ko rin yan, di ba? At least, 500 pesos monthly will have a big help for all of us, di ba? Dapat nga sana po. Sana naman ay lumambot na ang puso ni Senatora Amy Marcos. Madam Senator, re-electionist po kayo. Hindi po kami sige. Nananalig na pababayaan nyo kami. So sana ay meron pa pong natitirang panahon at nangako po si Senate President Escudero once ma-release ni Senator Amy yung committee report ay maski po Sabado at Biyernes ay pwede po silang mag-schedule at gagawa niya ng paraan pag halimbawa babalik pa sila after the recess. Sobrang klaro po ng impormasyon na ating napakinggan at sobrang thankful ko po sa channel na iyon dahil binibigyan tayo ng katotohanan kung ano yung update patungkol sa Universal Social Pension at sino yung nag-handle na as of this moment. Kasi marami nagko-comment sa akin na ganito ganyan, bakit hindi pa na-approve, ano ba yung rason, isabi mo na sa amin. Kaya ngayon, yun po ang panayam na dapat natin pakinggan. And I hope that the information that you have again is relevant po na masagutan po ang inyong concerns sa inyong mind. And maraming salamat po sa panonood at pagtatanong. And dito po ako magbibigay po ng impormasyon para sa inyo. Maraming salamat po. See you again next time sa aking vlog. Bye-bye!